Hello Kuwait and Philippines, hello Middle East, and hello world. Yan po, welcome ulit dito sa live update natin. Kasama niyo muli Miss Lynn at kasama naman natin yung isa sa mga nagtapos na naman dito sa ating diploma course. Ayan po, pwede ba tayong magpakilala sa ating manonood, sir? Hi everyone, my name is Jensen Rama and I've been working here in Kuwait for almost 19 years now. Ala, tagal! Ang tagal na wala dito sa Kuwait. So yan, kamusta naman ang pagiging buhay OFW dito sa Kuwait? Ayan, yung okay naman, although madami ring mga challenges. Ayan, pero kinakaya dahil sa hirap ng buhay. Kaya, kailangan kasi. Ayan, noong una, sabi ko mga 2 years lang tapusin lang yung tayo yan sa 2 years, kontrata. And then, ayan, inabot na tayo ng almost 19 years dito. Magdadalawang dekada na, sir. Isang taon na lang. Oo nga. Dalawang dekada na lang. So, ayan, kamusta naman yung ano natin? Before ICSA, kamusta naman? Bakit tayo nakapag-decide na maghanap ng school at mag-aral muli? Ayan, so, first of all, bago ako nagpunta dito sa Kuwait, it's been my dream na makapunta sa mga bansang Canada, New Zealand, Australia, or UK, ganun. And sabi ko noon, hindi ako mangingibang bansa kung sa Middle East ako pupunta. Yes. Pero, dito ka nagtagal. Pero dito ako napunta. Ayan. So, pero yung dream ko na yun, tuloy-tuloy pa rin. Kumbaga parang hindi naman siya nawala. So, nung nalaman ko na may ino-offer ang ICSA na health diploma in health and social care. Ayan, so hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Ayan, nagpunta ako sa ICSA Mahabula branch at nag-inquire doon. Malapit ikaw sa Mahabula. So sa Fahahil kasi ako nakatira. Ayan. So ayan, no. So eto, kamusta naman yung first day as a student? Kasi syempre tagal na nagtrabaho, bahay-trabaho. Kamusta ang first day sa pag-aaral? Yung unexpected kasi siyempre naging estudyante na tayo dati. And sabi ko noon, babalik na naman ako sa pagiging estudyante. Boring lectures, gano'n. Kaya nga. So paano ka ba mag-adjust? Surprising kasi na-enjoy ko yung class, very informative at saka hindi siya nakaka-board, nakakatuwa. Basta kumbaga parang na rin siya, parang masaya siya. Relaxation mo lang din away sa trabaho. Kumbaga kasi nga dito sa pag-aaral sa ICSA, it's not yung sunog kilay talaga na pag-aaral. Pero man doon yung banding ng mga OFW, nag-aaral, kwentuhan, sharing ng buhay, na motivating each other kasi yun naman talaga yung hugot natin, 'di ba? So, yun, kamusta naman yung ang natutunan natin dito sa klase? Nakakatulong ba siya personally or sa future application? Ayan, marami akong natutunan dito kagaya ng yung paano mag-take care ng mga matatanda, mga ganon, paano magkuha ng mga vital signs, blood pressure, yung mga basta madami. Kaya nga, marami ito mention. Kung gusto nyo malaman, ayan. Kasi nga, connected ba siya sa previous experience mo, itong bagong pag-aaral mo ngayon? Actually, bago sa akin tong parang talaga, complete shift talaga siya. Complete parang complete transition. Oo. So, eto kasi nga, yung buhay pagiging caregiver is mahawak ka ng pasyente. So, itong mga natutunan mo sa klase, nagigain mo ba yung confidence na kakayanin ko na humawak ng pasyente, na kaya ko silang alagaan, nag-add up ba siya to your confidence, sir? So, kasi parang for example, may mga instances na na-encounter natin yung mga kailangan gawin natin ito. And so, talagang malaking tulong, malaking bagay siya, yung mga natutunan natin dito. So, hindi naman natin may kakala yung mga parents natin tumatanda na rin. So it's a good thing na na natutunan ko to para in the future. Yes. Ayan. Hindi ka masashock yung utak mo na overwhelm na. Ano gagawin ko? Magamit din natin sa kanila, may apply natin sa kanila. Ayan. So, kumbaga personally, it's a growth din sa atin na hindi tayo ma-overwhelm if it's situation comes na mag-aalaga tayo ng parents natin, ng mga matatanda or even ng mga bata. Alam natin yung gawin, hindi tayo magbe-mental block na ano kaya yung gagawin ko? Tapos nagka-cramming ka na
na-overwhelm ka na. So at least ito, apart from qualifications, is meron kang personally in yourself na natutunan na ito pala yung dapat gawin, ito pala yung dapat hindi gawin as a caregiver. Kasi yung caregiver is parang innate na sa atin, sa tao rin. Kasi nga, at least alam natin kung paano yung proper way, kumbaga, paano alagaan yung mga tao na ganito, may ganitong kasakit, may ganitong kailangan ng assistance. So, yun talaga ang isa sa mga advantage na matutunan ninyo dito sa health and social care. So, ayan, sa iyong instructor, kay Sir Mark Kevin, kamusta naman siya sa klase? Pwede mo siyang i-describe sa ating mga manonood. Ayan, si Sir Mark Kevin Diacos. Ayan, nagpapasalamat ako sa kanya sa pagtuturo niya sa amin. Very informative at nakakatawa siyang maging teacher. Ayan. So, for sure, kasi manonood yan si Sir Mark Kevin. Pinapanood niya lahat ng mga interview na mga nakakatawa. Basta, na-enjoy ko lahat ng lahat ng klase niya. Nilook forward ko na makapunta dito every Saturday. Kasi nga isa sa mga ginagawa ni Sir Mark Kevin is to lighten up yung klase. Kasi nga hindi siya dapat maging additional burden sa mga estudyante. At the same time, dapat sana is yun ginagawa niya is ina-arrange niya talaga yung klase na enjoyable at talagang natitrigger yung panibagong learning ng mga estudyante na ito pala yung dapat, ganito pala, ganyan. Ayan, so, ayan. Very understanding siya. At, talagang i-guide ka niya. Ayan. Hindi ka niya, sa mga ka-OFW natin dyan, baka may nag-aalangan sila kasi minsan na kakayanin ko ba yung pag-aaral? Kasi nga, ito yung mino-worry nila, yung pag-aaral, at the same time, sabay sa trabaho. Ano yung naging strategy mo, sir? Na pinagsabay mo yung trabaho at the same time, pag-aaral? Ayun, I'm super blessed kasi nabigyan ako ng Friday and Saturday off sa aking work. Galing. So talagang nagkaroon ako ng time para mag-aral. Pero doon sa mga nahihirapan sa mga schedules nila, flexible naman yung time dito. Marami kayong mapagpipilian na time. Ayan, and ano ba? Kasi, for sure, kasi nga nanonood yan sila ng testimonial, kasi nga, kumukuha rin sila ng strategy kung ano kaya yung magandang gawin nila. Kasi nga, as an OFW, yung utak natin nakafocus lang sa trabaho, tapos kikita, tapos mapadala sa Pilipinas. So, kumbaga, yung utak natin is hindi pa ganun ka-prepared na mag-aral muli. So, paano mo siya, yung paggawa ng assignments, paano mo siya na-i-insert, sir? Ayun, yung paggawa ng mga assignments, usually ginagawa ko siya after work. Or kung hindi naman, aagahan kong pumunta dito ng Saturday, tapos gagawa ng assignments, so po dito sa cafeteria. Gagawin ko muna siya dito, mga 8, nandito na ako, 11 pa yung klase. Ayan, so talagang kailangan mo ng oras. Kaya naputukan yung paggawa ng assignments. Kasi kapag pinasok mo yung pag-aaral, kailangan tuloy-tuloy. O hindi pwedeng tikim-tikim lang. Kasi nga, kailangan, disisidido ka for in the first place, kapag nag-aral ka, kailangan buo yung isip mo, buo yung loob mo, na ito yung kailangan kong gawin. Kasi kailangan ko siya for additional opportunity. So, yan, sa mga klase mo rin, ano yung message mo ngayon na ongoing sa paggawa ng mga assignments nila? Some of them nag-struggle. So, ano yung message mo sa kanila? Ayan, sa mga kaklase ko na tuloy-tuloy lang. Ayan, wag susuko kasi para din naman sa atin yan. And andyan naman si Sir Mark para i-guide tayo. No? And ayan, basta, sabi nga nila, kung gusto, maraming paraan, di ba? Ayan, so push lang tayo. Minsan kasi may mga struggles kayong na pinagdadaanan. So, kailangan nyo lang i-refocus yung isip nyo kung bakit kayo nagsimula sa pag-aaral. So, kailangan nyong alalahanin kung ano yung bakit kayo nag-aral. So, kung yung pangarap ninyo is panibagong opportunity, panibago namang, syempre, una yun, yung kalakihan ng sahod, panibagong opportunity, panibagong application naman, target nyo mag-transfer na ibang bansa. So, balikan niyo yan. Every time na na-challenge kayo na, parang ayoko na ituloy. So, kailangan niyong balikan kung bakit kayo nag-aaral muli. Balik tayo dun sa goal natin. Sa goal ninyo. Kung naliligaw kayo ng focus, ibalik niyo ulit. Isipin niyo ulit, bakit tayo nag-aaral dito? Balikan niyo yung goal ninyo, yung target ninyo, bakit tayo nagsimula. So, ayan, sa mga kapwa rin natin ng OFW na nag-aalangan pa, start
your your course, start sa pag-upgrade ng qualifications ng inyong pag-aaral as soon as possible. Kasi time is gold nga, ika nila. Lumilipas ang araw at ang taon. So, ayan po, kasama natin muli si Sir Jensen. Congratulations. Kasi patapos na siya. Sa course actor, tapos na siya lahat ng assignment niya. Waiting na lang siya sa kanyang grades. And ayan, good luck sa future plans natin, sir. And congratulations din sa achievement natin. Paniwago naman na sa Zani nakapagtapos ito sa UK Diploma courses natin. So, sa mga kapwa-FW natin, kung meron kayong questions, pwede kayong mag-message dito sa comment box below natin o kaya mag-message sa ating WhatsApp number +965-9930-2850. Di kayo magbisita dito sa ating office sa Kuwait City and sa Mahabola branch. Ayan po, maraming salamat and God bless you everyone. Okay po.